Ang bawat hagupit ng hangin ay parang latigo sa payat na katawan ni Elena. Ang bawat patak ng malakas na ulan ay yelo na kumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Mahigpit, halos desperado niyang niyakap si Bantay, ang kanyang munting puta, na ngayoy nanginginig ng walang tigil sa kanyang mga bisig. Ang basang balahibo nito ay dumidikit sa kanyang sariling basang damit, at ang tanging init na kanilang nararamdaman ay ang nagmumula sa kani-kanilang katawan, na kapwa nanganganib ng manghina. Nasa gitna sila ng Maynila, isang syudad na tila kinalimutan na sila, sa ilalim ng isang gabing nagngangalit ang kalangitan. Isang kotseng kumikinang sa karangyaan ang biglang sumulpot mula sa dilim. Ang matatalas nitong headlight ay pansamantalang nagbigay liwanag sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Isang babae at isang aso, basang-basa, walang masilungan, tila mga anino sa gitna ng delubyo. Pagkatapos ay mabilis itong naglaho, pabalik sa kadiliman ng bumabagsak na ulan. Ngunit ang mabilis na pagdaan na iyon, ang panandaliang liwanag na iyon, ay hindi lamang isang simpleng pagdaan. Ito ang magiging simula ng isang pagbabagong hindi kailanman inasahan ni Elena. Isang alok na tila hulog ng langit, mula mismo sa taong lulan ng marangyang sasakyan. Sa gabing tila katapusan na ng lahat, sino ang mag-akala na ang pinakamatinding unos pala ang magdadala ng pinakamalaking biyaya? Hindi naman ganito palagi ang takbo ng buhay ni Elena. May mga panahong ang umaga ay sinasalubong niya ng mga ngiti at sariwang amoy ng mga bulakla. Doon sa maliit niyang pwesto sa gilid ng simbahan ng Quiapo, ang kanyang mga daliri ay maliksing gumagawa ng mga magagandang areglo ng rosas, sampag-ita, at daisy. Ang bawat suki na napapangiti niya sa ganda ng kanyang mga tinda ay nagdudulot ng init sa kanyang puso. Salamat po, Elena. Ang ganda palaga ng gawa mo. Papuri ng isang ale na laging bumibili ng puting bulaklak para sa altar. Ang kakarampot na kita ay maingat niyang pinagkakasya para sa kanilang dalawa ng kanyang minamahal na inang si Aling Nena, na noon ay matagal nang may dinaramdam na sakit sa baga. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Isang karagdagang gamot, isang masustansyang pagkain. Naalala pa niya ang mga gabing binabantayan niya ang paghinga ng ina. Pilit na pinapagaan ang loob nito sa kabila ng sarili niyang pagod. Gagaling ka rin, inay, bulong niya, kahit alam niyang lumalala na ito. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Pumanaw si Aling Nena isang madaling araw ng linggo. Tahimik, hawak ang kamay ni Elena. Kasabay ng pagkawala ng ina, ay ang unti-unting pagguho ng lahat ng pinaghirapan ni Elena. Ang mga naipong utang sa botika, sa maliit na klinika sa kanto, sa mga kapitbahay na pinagkakautangan ng pambili ng bigas, ay nagsimulang maningil. Ang maliit nilang inuupahang kwarto sa isang masikip na looban sa Tondo, ay hindi na niya kayang bayaran. Isang hapon, pagod galing sa maghapong paglalako ng kung ano-anong kakanin na hindi naman halos mabili, nadatnan niyang nakakandado na ang kanilang pinto. Ang kanyang mga ilang gamit, ilang lumang damit, ang maliit na retrato ni Aling Nena, at isang rosaryo, ay nakatambak sa gilid ng daan, nababasa na ng nagsisimulang ambon. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng kahimik, yakap ang mga basang gamit. Doon nagsimula ang kanyang buhay sa lansangan. Ang bawat araw ay isang laban para mabuhay. Ang gutom ay naging pangkaraniwan. Ang lamig ng semento sa gabi ang kanyang naging kumo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa at pangungulila, isang maingay na umaga sa palengke ng Divisoria, habang nangingilimos ng kahit kapiyasong kinapay, narinig niya ang isang kahabag-habag na pagiyak mula sa ilalim ng isang nakatambak na karton. Dahan-dahan niyang sinilip ito. Isang maliit na tuta, kulay kape, na ang mga buto ay bakat na sa manipis na bala. Nanginginig ito sa gutom at takot. Ang mga mata ay puno ng luha. Agad na kumirot ang puso ni Elena. Kinuha niya ang nag-isang pandesal na naipon niya mula sa limos ng nakaraang araw. Hinati ito, at maingat na inyalok sa tuta. Agad itong sinunggaban ng maliit na nilalang. Mula sa sandaling iyon, naging magkaramay na sila. Pinangalanan niya itong Bantay. Dahil tila ba ito ang naging anghel na tagabantay niya, ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon pa sa bawat umaga. Ang kanilang naging tahanan ay ang mga gilid-gilid ng kalsada,
ang ilalim ng mga tulay, ang mga waiting shed. Ang pagkain ay mula sa mga basurahan o sa paminsan-minsang awa ng mga dumadaan. Madalas, ang kanilang natatanggap ay masasakit na salita. Hoy, palaboy! Umalis nga kayo diyan, ang sagwa nyo tingnan. Sigaw ng isang security guard ng isang bangko nang minsan silang sumilong sa ATM booth nito, mula sa init ng tanghaling tapa. Niyakap na lang ni Elena si Bantay at mabilis na umalis. Dala ang kiros sa dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ang kabutihan sa kanyang puso. Kung may makuha siyang 2 pirasong tinapay, ang isa ay para kay Bantay, ang isa ay para sa kanya. At kung may makita siyang ibang hayop na palaboy na mas kahabag-habag pa ang kalagayan, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang bahagi niya. Pagbasensyahan mo na kami, Bantay, sasabihin niya sa tuta, mas kailangan nila ngayon. Ang kanyang pangarap na muling makapagbenta ng mga bulakla, kahit sa isang maliit na bilao lang, ay tila isang bituin na napakalayo at imposibleng abutin. Ang panging dasal na lamang niya gabi-gabi ay ang kaligtasan nilang dalawa, lalo na si Bantay. At ang dasal na iyon ay lalong naging taimtim nang mabalitaan niya, mula sa isang lumang radyo, na pag-aari ng isang super ng deep ang paparating na isang napakalakas na bagyo. Isang super typhoon na nagbabadyang magdulot ng malawakang pinsala. Ang kanyang puso ay kinabog ng matinding pangamba. Saan sila pupunta? Paano nila ito malalampasan? At dumating nga ang kinatatakutang delubyo. Ang langit ay naging itim na itim. Ang hangin ay humahaginit na parang libu-libong humihiyaw na kaluluwa. Sinasabunutan ang mga puno. Inatangay ang mga yero ng bubong, at pinagbabagsakan ang mga poste ng kuryente. Ang ulan ay hindi patak, kundi buhos, parang mga ilog na nagmumula sa langit. At ang mga kalsada ng Maynila ay mabilis na naging mapanganib na agusan. Si Elena, basang-basa na parang naligo sa dagat, ay halos hindi na makakita sa lakas ng ulan. Si Bantay ay humihikbi na sa takot at lamig sa kanyang mga bisig. Ang munting katawan ay parang yelo. Ang dati nilang sinisilungan sa ilalim ng Quezon Bridge ay lubog na sa rumaragasang tubig baha. Bawat kanto, bawat gusali, ay tila nagtataboy sa kanila. Sa wakas, sa gitna ng nagwawalang kalye ng rekto, natanaw niya ang isang lumang kaindeya na sarado na. Ang yero nitong bubong ay yupi-yupi na at tumataginting sa bawat hampas ng hangin. At ang tubig ay pumapasok na rin sa mga butas nito. Ngunit ito na ang pinakamainam na mahahanap nila. Sa isang sulok doon, sa tabi ng maruruming sako ng gulay na naiwan, doon sila sumiksi. Inalis ni Elena ang kanyang manipis at punit-punit ng jacket at ibinalot kay Bantay. Pagkatapos ay niyakap ito ng mahigpit. Ginagawang panangga ang sariling katawan laban sa hagupit ng bagyo. Huwag kang bibitaw, Bantay ko, huwag kang bibitaw, anak. Paulit-ulit niyang bulong, ang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Sa kabilang dako ng magulong syudad, sa loob ng isang Mercedes-Benz, na tahimik na bumabagtas sa baha, si Don Ricardo Alvarez ay malalim ang iniisi. Ang kanyang mukha, nakaraniwang nagpapakita ng awtoridad at minsay pagkabagot, ay nababalot ngayon ng anino ng kalungkutan. Galing siya sa Loyola Memorial Park. Dinalaw ang puntod ng kanyang yumaong asawang si Carmen. 5 taon na itong wala, ngunit ang kirot ay sariwa pa rin. Lalo na sa mga panahong tulad nito. Ang yaman niya, ang mga negosyo, ang malaking mansyon, lahat ay tila walang kulay kung wala si Carmen. Ang bagyo sa labas, ang ingay ng hangin at ulan, ay tila hindi niya nairinig, abala sa sariling unos na namumuo sa kanyang dibdib. Mang John, dumaan tayo sa Forbes kung pwede pa. Medyo mataas doon. Sabi niya sa kanyang matapat na driver at kaibigan na si Mang John, na mahigit 20 taon na niyang kasama. Sir, baka po mas lalo tayong matrap. Balita ko po, sarado na ang ibang daan doon. Dito na lang ko tayo sa medyo pamilyar na ruta. Kahit medyo mabagal, sagot ni Mang John. Maingat na iniiwasan ang mga nagkalat na basura at mga sanga ng puno sa daan. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Habang tinatahak nila ang isang madilim na eskinita sa Sta. Cruz, isang shortcut na madalas gamitin ni Mang John kapag matrapik. Ang malalakas na headlight ng sasakyan
ay biglang tumama sa isang eksena na humila sa atensyon ni Don Ricardo at tila pumiga sa kanyang puso. Sa ilalim ng halos gumuhong silungan ng isang abandonadong kindahan, nakita niya si Elena. Nakayuko ito, halos maging bola ang katawan. Pilit na pinoprotektahan ang isang maliit na aso mula sa walang awang ulan at hangin. Ang desperasyon sa mukha ng babae, ang determinasyong iligtas ang munting alaga, kahit na ang sarili niya ay nanganganib, ay nagpaalala kay Don Ricardo ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang dalisay na pagmamahal at sakripisyo. Naalala niya si Carmen, kung paano nito inuwi ang isang sugatang ibon na nahulog mula sa puno, at inalagaan ito hanggang sa gumaling. Diyos ko, halos pabulong na sabi ni Don Ricardo. John, itigil mo ang kotse. Dito mismo, utos niya. Ang boses ay biglang nagkaroon ng di pangkaraniwang diin na ikinagulat ni Mang Jun. Sir, dito po. Maputik po at mukhang delikado, nag-alangang sagot ni Mang Jun. Sinabi ko, itigil mo, ulit ni Don Ricardo. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kinaroroonan ni Elena. Kunin mo yung malaking payong sa compartment, at 2 malinis na tuwalya. Untahan mo sila. Isakay mo sila dito. Bagamat litong-lito at medyo kinakabahan, sumunod si Mang Jun maingat siyang bumaba. Dala ang payong at mga tuwalya, at sinuong ang malakas na hangin at ulan. Si Elena, nang makita ang isang malaking anino na papalapit, ay lalong niyakap si Bantay, handang ipagtanggol ito anuman ang mangyari. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Wala po kaming pera, nanginginig niyang sabi. Ang boses ay halos hindi marinig. Ale, huwag po kayong mag-alala, magalang na sabi ni Mang Jun. Pilit na itinatayo ang payong laban sa hangin. Nakita po kayo ng amo ko. Gusto niya kayong tulungan. Sumilong muna raw po kayo sa kotse. Delikado na po masyado ang lagay ninyo dito. Lalo na po yung alaga ninyo. Itinuro niya ang kumikinang na sasakyan na nakahinto ilang metro ang layo. Napatingin si Elena sa sasakyan. Pagkatapos ay sa sarili niya, basang-basa, marumi, amoy kalye. Ang hiya ay parang kumot na bumalot sa kanya. Nakakahiya po. Baka madumihan lang namin yung kotse nyo. Wala rin po kaming maibabayad sa abala. Ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-atungal ni Bantay, na tila hirap ng huminga at ang katawan ay naninigas na sa lamig, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sige po, kung hindi po talaga abala. Hindi po, El. Halika na, kulungan ko na po kayo. Inalalayan ni Mang Jun si Elena, na maingat na kinarga si Bantay. Pagbukas ng pinto sa likuran ng kotse, bumungad kay Elena ang isang matandang lalaki. Pormal ang kasuotan, seryoso ang anyo, ngunit may kakaibang kabaitan sa kanyang mga mata. Salamat po ng marami, sir, halos pabulong na sabi ni Elena, hindi makatingin ng direso. Walang anuman, hiya. Maupo ka. Dito muna kayo hanggang sa humina ang bagyo, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahinahon at may awtoridad. Ang pagpasok sa loob ng sasakyan ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang init mula sa heater, ang malambot na liden na upuan, ang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang tunog ng radyo at ng ulan sa labas. Lahat ay kabaligtaran ng nararanasan nila kanina lang. Inabutan ni Mang Jun si Elena ng 2 makapal at mabangong tuwalya. Punasan niyo po ang sarili niyo, at si Bantay din po, sabi ni Mang Jun bago bumalik sa driver's seat. Agad na kinuha ni Elena ang isang tuwalya at maingat na pinunasan si Bantay. Binalot ito na parang sanggol, bago marahang pinunasan ang sariling buho at mga braso. Si Bantay, sa wakas ay nakaramdam ng ini at ginhawa, ay nagsimulang humilik ng mahina sa kandungan ni Elena. Ako si Ricardo Alvarez, pagkapakilala ni Don Ricardo. At ikaw, anong pangalan mo? Elena po. Elena Santos. At ito naman pong kasama ko si Bantay, sagot niya. Medyo nailang pa rin sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Kanina pa ba kayo walang kain, Elena? Tanong ni Don Ricardo. Napansin ang pamumutla nito. Umiling si Elena. Ayaw umamin. Hindi naman po masyado, sir. Ayos lang po kami. Ngunit ang malakas na pagkalam ng kanyang sikmura ay hindi nagsinungaling.
Bahagyang ngumiti si Don Ricardo. May kinuha siya mula sa isang insulated bag sa kanyang tabi. Isang termos ng mainit na arroz caldo, 2 malalaking siopaw na nakabalot pa sa wax pepper, at isang bote ng mineral water. Para sa inyo yan. Si Jun naman, may dalang dilatang pagkain para kay Bantay. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang inaabot ang pagkain. Ang amoy pa lang ng mainit na lugaw ay sapat na para lalo siyang gutumin. Naku, sir, sobra-sobra na po talaga ito. Marami pong salamat. Hindi ko po alam kung paano ako makakabayad. Huwag mo nang isipin yan, Elena. Ang mahalaga, magkalaman ang tiyan ninyo. Sige na, kumain na kayo. Habang dahan-dahan at nahihiyang kumakain si Elena, at sinusubuan naman ni Mang Jun si Bantay ng dog food sa isang maliit na platito. Nagsimulang magtanong si Don Ricardo ungkol sa buhay ni Elena. Sa una ay paunti-unti lang ang sagot ni Elena, puno ng hiya at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabaitan at pasensya sa boses ni Don Ricardo, unti-unti siyang nagbukas ng kalooban. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang dati niyang masayang pagtitinda ng bulaklak, ang mga pangarap niyang naunsyami, at kung paano naging si Bantay ang kanyang tanging karamay sa hirap. Ikinuwento niya ito ng walang bahid ng pagmamakaawa, kundi bilang simpleng pagsasalaysay ng isang buhay na sinubok ng tadhana. Si Don Ricardo ay taimtim na nakikinig, ang puso niya ay unti-unting naantig. Nakikita niya ang dignidad at katatagan sa kabila ng lahat ng paghihiya. Talagang mahal mo ang mga halaman, ano, Elena? Tanong ni Don Ricardo nang mabanggit ni Elena ang kanyang pangarap na muling makapag-alaga ng mga bulaklak. Opo, sir. Para po kasing may buhay sila na nakikipag-usat sa akin. Si Bantay po, gustong-gusto niya kapag may mga bulaklak sa paligid namin. Kahit sa paso lang po na napupulot ko. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang banggitin ito. Isang kislap ng dating pangarap. Alam mo, Elena, malumanay na sabi ni Don Ricardo, ang aking yumaong asawa, si Carmen, ay ganyan-ganyan din ang aming hardin sa bahay, siya ang nagdisenyo. At ang mga hayop, wala siyang pinalalampas na mailigtas. Minsan, umuwi siyang may dalang 3 kuting na nakita niya sa basuhan. Ginawa niyang parang mga prinsipe ang mga iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa loob ng komportableng sasakyang iyon, habang ang bagyo ay unti-unti nang humuhupa sa labas, isang di nakikitang sinulid ng koneksyon ang nabuo sa pagitan ng 2 taong pinaglayo ng estado, sa buhay ngunit pinaglapit ng pagkakataon at ng simpleng kabutihang loob. Nang tuluyan ng kumila ang ulan at ang hangin ay naging banayad na simoy na lamang. Nagbigay ng panibagong utos si Don Ricardo. John, huwag muna tayong umuwi sa mansyon. Dumaan muna tayo sa rest house natin sa Tagaytay. Parehong nagulat si Mang John at si Elena. Sir, sa Tagaytay po, kanong ni Elena, may pagtataka. Pero gabi na po at malayo pa yun. Hindi naman masyadong malayo mula rito. Mga 1 oras lang siguro kung walang traffic. May mahalaga lang akong ipapakita sa iyo, Elena. Isang bagay na sa tingin ko ay magugustuhan mo, sagot ni Don Ricardo. May kakaibang sigla at misteryo sa kanyang tinig. Ang biyahe patungong Tagaytay ay naging kahimik. Si Elena, pagod sa maghapong pangamba at sa biglaang mga pangyayari, ay nakatulog ng mahimbing, ang ulo ay bahagyang nakasandal sa bintana. Si Bantay naman ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Tila ba alam niyang ligtas na sila. Nang sila'y magising, ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay na ang kanilang nararamdaman. Papasok na ang sasakyan sa isang malaki at matayog na gete na yari sa matibay na bakal at kahoy. Bumungad sa kanila ang isang malawak at luntiang lupain. Isang malaking bahay na puti, may disenyong Mediteraneo, ang nakatayo sa gitna, napapalibutan ng matatayog na puno ng pino. Sa di kalayuan, sa gilid ng property, isang mas maliit ngunit napakagandang istruktura na parang isang malaking cottage o guest house, yari sa bato at kahoy, na may malawak na beranda. Ang paligid ay puno ng mga halaman, mga namumulaklak na bougainvillea ng iba't ibang kulay, mga hanay ng ngosas, at mga ornamental na halaman, bagamat ang ilan ay halatang napinsala ng nagdaang bagyo. Nandito na tayo, Elena,
Mahinang anunsyo ni Don Ricardo, ginigising siya. Maingat silang bumaba ng sasakyan. Ang hangin sa Tagaytay ay presko at malinis, malayo sa mausok na hangin ng Maynila. Dinala ni Don Ricardo si Elena patungo sa guest house. May malawak itong beranda na may mga komportableng upuang yantok at isang duyan. Napapalibutan ito ng isang hardin na, kahit medyo nagulo ng bagyo, ay halatang pinaglaanan ng panahon at pagmamahal. Ito ang aming guest house, Elena. O mas tamang sabihin, ito ang paboritong lugar ni Carmen. Matagal na itong hindi masyadong nagagamit mula nang siya'y pumanaw. Siya ang nag-alaga at nagpapaganda nito. Huminto si Don Ricardo, tila nag-ipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Umingin siya ng diretso kay Elena. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng isang bagong determinasyon at kabaitan. Elena, panimula niya, sa maikling oras na nakasama kita, nakita ko ang iyong puso. Nakita ko ang iyong walang kapantay na pagmamahal kay Bantay. Isang nilalang na itinuturing mong pamilya. Narinig ko ang iyong mga pangarap tungkol sa mga halaman, ang iyong dating hanap buhay. At higit sa lahat, nakikita ko ang iyong katapatan, kasipagan, at ang dignidad na hindi nawala sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Huminga siya ng malalim, ila naghahanda para sa isang mahalagang pahayag. Itong lugar na ito, itong guest house, ang hardin, at ang maliit na animal sanctuary na sinimulan ni Carmen dito sa likod, kailangan nito ng isang tulad mo. Kailangan nito ng isang taong may pusong marunong mag-aruga, magtanim hindi lang ng halaman kundi pati ng pag-asa. May ilang mga aso at pusa kaming nailigtas dito, ngunit kailangan nila ng mas matututok na pangangalaga, ng isang taong magmamahal sa kanila ng tunay. Si Elena ay nakatitig lamang, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang kanyang isip ay naguguluhan, umaasan ngunit natatakot. Elena Santos, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Nais kong ialok sa iyo ang trabaho bilang tagapamahala ng guest house na ito, ng hardin, at ng aming munting animal sanctuary. Magkakaroon ka ng sarili mong maliit na bahay dito mismo sa loob ng property, iyon. Sabay turo sa isang kaakit-akit at malinis na maliit na cottage, na may sariling maliit na bakod at hardin ng mga bulaklak. Iyon ang magiging tahanan ninyo ni Bantay. Kumpleto iyon sa mga pangunahing gamit, malinis, at higit sa lahat, ligtas. Magkakaroon ka ng disenteng buwanang sahod, sapat para makapagsimula kang muli, makabili ng iyong mga pangangailangan, at marahil, makapag-ipon para sa iyong mga pangarap. Hindi ito limos, Elena. Ito ay isang marangal na trabaho, isang oportunidad na buong puso kong ibinibigay sa iyo. Dahil naniniwala akong ikaw ang tamang tao para dito. Isang taong may ginintuang puso. Napasingha si Elena. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang isang malakas na alon na humampas sa kanya. Ngunit sa halip na makasakit, ito'y nagdala ng kakaibang pag-asa. Pauli-ulit niyang pinoproseso ang bawat salitang narinig. Trabaho, tirahan, sahod. Para sa kanya, na isang hamak na palaboy. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito napigilan. Sir Ricardo, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Parang isa po itong napakagandang panaginip na ayaw ko nang magising. Ang kanyang boses ay nanginginig, basag sa emosyon. Hindi ito panaginip, Elena, sabi ni Don Ricardo. Isang tunay at malawak na ngiti ang sa wakas ay pumunit sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, na nagpabata sa kanya ng ilang taon. Ito ay isang katotohanan, isang bagong kabanata sa iyong buhay, kung tatanggapin mo. Isa itong pagkakataon na sa tingin ko ay ikaw mismo ang lumikha. Dahil sa kabutihan ng iyong puso na nakita ko, kahit sa gitna ng unos. Ano ang iyong pasya, Elena? Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Uluyan na itong bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luhang naghuhugas sa lahat ng sakit, takot, at pangamba na matagal na niyang kinimkim. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon.
Nang sa wakas ay makabawi ng kaunting lakas, sinabi niya, "Oo po, Sir Ricardo. Opo. Buong puso ko pong tinatangga. Maraming salamat po. Hindi po ninyo pagsisisihan ito. Pangako po, alagaan ko po ang lugar na ito, ang mga halaman, ang mga hayop, na parang sarili kong buhay." Humahagulgol siya, isang halo ng hindi masukat na saya, pagkamangha, at walang hanggang pasasalama. Si Bantay, na tila naramdaman ang matinding emosyon ng kanyang amo, ay tumahol ng mahina at sunod-sunod na dinilaan ang mga kamay ni Elena na nakahawak sa kanya. "Mabuti naman kung ganoon, Elena. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo," sabi ni Don Ricardo. Ramdam ang kakaibang init at saya sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, mula pa noong mga panahong kapiling niya si Carmen. Ang makita kang masaya at handang yakapin ang bagong simula na ito, iyon na ang pinakamagandang regalo para sa akin. Alam kong si Carmen, na saan man siya ngayon, ay masaya rin sa desisyon kong ito. Ipinasyal ni Don Ricardo si Elena at Bantay sa maliit na cottage na magiging tahanan na nila. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang malinis, maaliwalas, at simpleng sala na may mga kasangkapang yari sa kawayan. May isang maliit ngunit kumpletong kusina, isang malinis na banyo na may shower, at isang silid tulugan na may malambot na kama na may makukulay na punda at kumo. Ang mga bintana ay may mga kurtinang bulaklakin. Si Bantay, sa sobrang tuwa, ay agad pumasok at masayang nag-ikot-ikot. Sinisinghot ang bawat sulok. At pagkatapos ay tumalon sa kama at nagpagulong-gulong na parang nanalo sa loto. Si Elena naman, nang makita ang kama, isang tunay na kama, malinis, mabango, at ligtas, ay napaupo sa gilid nito, hinaplos ang malambot na kuson. Dito, sa wakas, makakatulog sila ni Bantay ng mahimbing, nang walang takot sa ulan o sa mga masasamang loob, nang walang lamig na gumugutay sa kanilang mga buto. Napatingin siya kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa sa pag-iyak. Ngunit ngayon ay may nagniningning na kislap ng pag-asa. "Sir, wala po akong ibang masabi kundi salamat po. Isang karangalan po ito. Ang kabutihan po ninyo ay dadalhin ko po sa aking puso, habang ako'y nabubuhay." Kinuha niya ang kamay ni Don Ricardo at buong paggalang na nagmano. Nagulat si Don Ricardo sa gesture ngunit ngumiti lamang ito at marahang kinapik ang kanyang balika. "Magbahinga na kayo ng mabuti, Elena. Marami tayong gagawin at pag-usapan bukas. Ipapakilala kita kay Aling Pasing, ang matagal ko ng katiwala dito sa rest house. Siya ang magiging katuwang mo sa simula. Tuturuan ka niya sa mga dapat mong malaman." Naiwan si Elena at Bantay sa kanilang bago at maliit na paraiso. Ang bango ng pine trees mula sa labas ay pumapasok sa bintana, kasabay ng mahinang huni ng mga kuliglig. Ang katahimikan at kapayapaan ng lugar ay tila isang yakap. Niyakap niya si Bantay ng mahigpi. "Narinig mo ba yun, Bantay ko? May sarili na tayong bahay. May trabaho na ako. Hindi na tayo matutulog sa malamig na semento. Hindi na tayo magugutom." Si Bantay ay tumahol ng mahina at isiniksik ang ulo sa lig ni Elena, na parang sumasang-ayon at nagpapasalamat din sa gabing iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakatulog si Elena nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang puso ay puno ng pasasalamat, pag-asa, at pananabik sa bagong umaga. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na linggo at buwan. Ang guesthouse, sa ilalim ng masipag at mapagmahal na pangangalaga ni Elena, ay tila muling nabuhayan at namukadkad sa dating ganda, kung hindi man higit pa. Ang hardin ay naging isang makulay na paraiso ng mga sari-saring bulaklak at halaman. Bawat isa ay halatang inaalagaan ng may pagmamahal. Ang mga rosas ay namumulaklak ng sagana, ang mga orkidyas ay nakabitin ng marikit sa mga puno, at ang mga bougainvillea ay tila nagpapaligsahan sa ganda ng kanilang mga kulay. Ang mga rescued animals sa sanctuary, nadagdagan pa ng ilan na napulot ni Elena sa bayan, ay malulusog, masasaya, at kitang-kita ang pagmamahal at tiwala nila kay Elena. Maging si Bantay ay tila naging opisyal na welcoming committee ng lugar, masaya at malikot, ang hari ng kanilang munting cottage.
Si Elena mismo ay nagbago rin ng malaki. Ang dating maputla at laging balisang mukha ay napalitan ng sigla, ng malusog na kulay, at ng madalas na pagkakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, layunin at kapayapaan. Natuto siyang magluto ng mga masasarap na putahe para sa mga piling bisita ng guesthouse, gamit ang mga sariwang gulay at prutas mula sa maliit na organic vegetable garden na sinimulan niya sa tulong ni Mang Kiko, ang matandang hardinero ng property na naging kaibigan na rin niya. Naging kilala ang guesthouse sa hindi lang sa ganda ng lugar, kundi pati na rin sa init ng pagtanggap at sa masarap na pagkain na inihahanda ni Elena. Ang mga papuri para sa kanya mula sa mga bisita ay hindi naubos. Si Don Ricardo naman ay mas naging madalas na dumalaw sa Tagaytay. Hindi na lamang para tingnan ang property o makipagpulong sa mga kliyente, kundi para makasama si Elena, makipagkwentuhan tungkol sa mga halaman at hayop, maglakad-lakad sa hardin, o minsan ay maupo lamang ng kahimik sa beranda at pagmasdan ang kahangahangang paglubog ng araw sa taal. Natagpuan niya ang isang kakaibang kapayapaan at kasiyahan sa lugar na iyon. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap at hindi maibigay ng kanyang yaman o mga negosyo. Ang dating malalim na guhit ng kalungkutan sa kanyang mukha ay unti-unting nabubura, napapalitan ng ngiti at ng bagong sigla sa buhay. Naisip niya, marahil ito ang tunay na layunin ng yaman na ipinagkaloob sa kanya. Ang magamit ito para makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa iba. Nagsimula siyang magplano, kasama si Elena, na palawakin pa ang animal sanctuary, mag-organisa ng mga libreng spay and neuter clinic, at mga adoption days para sa mga nailigtas na hayop. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Elena sa pag-ayos ng mga bagong tanim na sunflower sa gilid ng guesthouse, lumapit si Don Ricardo. May dala itong isang maliit at espesyal na paso na may bagong tubo, na puting Phalaenopsis orchid, ang paboritong bulaklak ni Carmen. Para sa iyo ito, Elena, sabi niya, iniabot ang halaman. Naalala ko, nabanggit mo noon na paborito mo rin ang orchid. At alam kong mas alagaan mo ito kaysa sa akin. Napangiti si Elena, isang ngiting puno ng pasasalamat. Naku, Sir Ricardo, maraming salamat po. Ang ganda-ganda po nito. Tamang-kama po, ilalagay ko ito sa bintana ng cottage namin ni Bantay. Ikaw ang nagpaganda lalo sa lugar na ito, Elena. Ikaw ang nagbigay muli ng buhay dito, at sa akin, sabi ni Don Ricardo, isang tapat at taos-pusong pag-amin, na may halong pasasalamat sa kanyang mga mata. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagpipinta ng kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan ng Tagaytay. Tahimik na pinagmasdan ni Elena ang kanyang paligid. Si Bantay ay masayang humahabol sa mga alitaptap na nagsisimula ng maglabasan. Ang sariwang hangin ay nagdadala ng pinaghalong bango ng mga bulaklak at ng mga pine trees. Ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan at pasasalamat. Mula sa isang gabing puno ng unos, akot, at kawalan ng pag-asa sa madilim na lansangan ng Maynila, dinala siya ng hindi inaasahang kabutihan sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap na magiging posible. Ang kwento ni Elena, Bantay, at Don Ricardo ay isang buhay na patunay na ang tunay na kabutihang loob, kindness, gaano man ito kaliit o kalaki sa paningin ng iba, ay may walang kapantay na kapangyarihang magpabago ng buhay, maghilom ng mga sugat, at magtanim ng pag-asa. Ang pakikipagkapwa-tao, empathy, na ipinakita sa gitna ng isang matinding bagyo, ay nagbunga ng hindi lamang kaligtasan at bagong kahanan, kundi ng isang mas malalim na koneksyon, ng paghilom ng mga pusong nalulumbay, at ng walang katumbas na kaligayahan. Sa bawat bagong umaga na sumisikat, sa bawat bulaklak na namumukadkad sa hardin na buong pagmamahal na inaalagaan ni Elena, ang aral ay mananatiling buhay at sariwa, na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, laging may sisikat na araw ng pag-asa, lalo na kung hahayaan nating ang ating mga puso ay maging daluyan ng walang sawang pagmamahal, pag-unawa, at kabutihan sa ating kapwa.